Okay, praise the Lord. Muli na naman, itutuloy natin ang ating pag-aaral ng Old Testament. Old Testament survey. So, dinadaanan natin, ino-overview natin ano ang tinatalakay ng Old Testament. At sa biyahe natin dito, natapos natin yung 5 books of Moses. And napag-aralan natin na yung tuloy-tuloy na daloy ng kwento, creation, hanggang sa sumama ang mundo, nagkaroon ng baha, and then restart ng Panginoon through Noah. And then kay Noah, dumami na naman ang tao, and then sumasama ulit. But the Lord is starting a new beginning through Abraham. Nangako ang Panginoon kay Abraham na magkakaroon siya ng supling. Isang supling na doon i-bless niya ang buong mundo. So, towards that, yun yung target, yung seed. Kung you take note of that singular, it talks about a single person, which is the Lord Jesus Christ. So may dadaanan yun kung saan lalabas yun na bloodline. So, yun yung makikita nating flow. Nagkaroon siya ng dalawang anak, si Ismael, saka si Isaac. May 12 pa after ng kamatayan ni Sarah. May 12 pa na anak si Abraham. But ditong sa dalawang ito, yung dalawang nauna, napili si Isaac. And then si Isaac may dalawang anak ulit. And then napili na naman doon si Jacob. And then Jacob may 12 na anak. So 12 tribes. At pinangako na ng Panginoon, sinabi na ng Panginoon kay Abraham na darating ang panahon na dadami ang kanyang angkan at mapupunta, mai-enslave sila sa isang bansa. So, kay Abraham, nabanggit na ito. Pero ilalabas sila at dadalhin sila sa lupang pangako. So napag-aralan natin paano sila dumami. Yung end ng Genesis, nakita natin doon. And then kaya meron yung Exodus, paano sila umalis mula ng enslave sa kanila ng Egypt. So yun yung kwento ng Exodus. Paano sila nagkaroon ng batas, yung system, kung paano sila mamumuhay. Makikita rin natin sa Exodus yun, yung Exodus and Numbers, yung pagbibigay ng law. Paano sila nagkaroon ng systematized religion? Paano yung system of worship nila? Makikita natin na ibigay yung Leviticus. And then nung bago sila papasok sa Promised Land, na-reorient sila and naibigay yung Deuteronomy, which is ang ibig sabihin ng Deuteronomy is second law, or inulit na naman kung ano yung mga batas ng Panginoon sa kanila, nagagabay sa kanila sa lupang pangako. So, pagkatapos ng Deuteronomy, napag-aralan natin na pumasok na sila sa Promised Land through the leadership of Joshua. And then, sa grace of the Lord, halos nasakop nila ang buong lupang pangako. Pero may mga disobedience pa rin sila. So hindi nila na perfect. And then, namatay si Joshua. Walang unified leader, walang unifying leader na meron para sa kanila. So ang nangyari ay kanya-kanyang interpretation kung ano ang mabuti at masama. So yun yung pinag-aaralan natin sa Book of Judges. So parang ganun, paikot-ikot lang. Pag nahihirapan sila, magkakasala sila, and then result ng kasalanan nila, magkakaroon ng judgment. Mahihirapan sila, iiyak sila sa Panginoon, mananalangin sila sa Panginoon, magsisisi, magre-raise ang Panginoon ng tagapagligtas. And magkakaroon sila ng peace in the land. Paikot-ikot yun sa kwento ng Book of Judges. So sa dulo ng Book of Judges, may kwento, ganun na lang ba? Paikot-ikot na lang ba? Mayroong kwento, which is the kwento of Ruth, na nagbibigay ng a hint na yung direksyon ng kwento ng bansa ng Israel. So sa pamamagitan ni Ruth at saka ni Boaz, nagkaroon sila ng anak, at yung anak nila naging lolo ng magiging hari pagdating ng panahon. So doon sa panahon ng Judges,
So, masama yung religion nila, masama yung corrupted lahat. So, the Lord raised up Samuel. Ito yung pinag-aralan natin nung nakaraan. So, yung 1st and 2nd Samuel. At tinatalakay doon na si Samuel ay siya yung pinakahuling judge, taga-pangulo ng Israel bilang judge, hukom, nagdi-define ng tama at mali para sa bansa. At sa pamamagitan niya, na-establish humingi yung mga tao kasi ng leader. Bigyan mo kami ng hari. Kasi tumatanda na si Samuel at nakikita natin na hindi rin kaaya-aya yung mga anak niya. So yung parang yung cry ng mga tao magkaroon sana sila ng leader. So they demanded a leader. That's why lumabas sa kwento si Saul, the first king. So ayan, so maganda naman yung simulan ni Saul. Pero yun, paki-switch man siya number 1. So ayan, maganda naman yung simula. But later on, he was corrupted. May mga problem sa kanya. At ayun, the Lord raised up a new leader na yung puso niya ay naaayon sa Diyos. Kasi si Saul, hindi na umaayon yung puso niya sa Diyos. So that is the story of the book of Samuel. So we already discussed from Genesis to Samuel. So ayan, kung titingnan natin yung sunod-sunod ng kwento ng Bible, nandito na tayo sa na-discuss na natin yung 1st and 2nd Samuel. So kung titingnan ninyo rito sa table of contents ng Bible ninyo, papasok na tayo sa 1st Kings and 2nd Kings. Dahil may hari na, i-discuss natin ang mga hari. Okay? So ayan, ang title ng ating lesson ngayon is The Theology of Exile and Faithful Leadership. So bago tayo magsimula doon, hiniling kong manalangin muna tayo. Okay. Lord, maraming salamat at sa journey namin dito, pinag-aaralan namin yung storyline ng Old Testament. Maraming salamat, Lord, at nakikita namin yung kabutihan mo, yung grace mo na kahit marami kaming pagkukulang, maraming pagkukulang ang pinag-aaralan naming mga kwento dito at hindi sila nakakasunod sa iyo, but your grace is still there. You are always giving a new beginning at binibigyan mo kami ng pagkakataon na iayos ang aming mga sarili. Maraming salamat, Lord, at sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral ngayon. Bless mo ang aming talakayan at nang maunawaan namin ang puso ng 1st and 2nd Kings, O Lord. Bless mong bawat isa sa amin. We ask the Holy Spirit na siya ang gumabay sa amin, sa aming pag-aaral. Siya magturo sa amin. We pray also, Lord, kahit yung mga manonood sa recorded version, may this lesson, Lord, be a help of them, Lord, nang maunawaan nila ng mas malalim ang kino-communicate ng iyong mga salita. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, itong 1st and 2nd Kings, sabi dito, ang title natin is Theology of Exile and Faithful Leadership. So, ayan. Bago tayo magpatuloy doon, so, itong notes natin. So, tingnan muna natin yung, may problem. There's always a context pag nag-aaral tayo. Kung ang mga kwento dito sa Biblia, hindi lang basta kwento tong mga to. May mga pinanggagalingan na mga kasaysayan. Okay? At itong mga kasaysayan na ito, itong mga nasulat na ito, hindi lang kwento rin. Ito ay mga paraan ng Panginoon, in-inspire niya yung mga nagsulat para i-communicate ang isang thought sa mga bayan ng Diyos. So, ayan. Ito, yung context ng pagkakasulat ng 1st and 2nd Kings, itong mga Hudyo, yung Jewish people, yung bayan ng Diyos, nadala sila sa exile. So, actually, na-compile na ito, nabuo na itong sulat na ito doon sa pagka-exile nila sa tawag nito, sa Assyria at Babylon. Doon na nabuo yung mga religious thinkers nila noon, yung mga prophets nila, yung mga priest nila doon. For example, sina
Ezekiel, mga ganon, sina Daniel, yung mga pari saka mga prophet doon, sila yung pinaka humubog ng perspective na ito. Hindi lang nagkwekwento ito ng mga sino ba tong mga haring ito. Hindi, may punto yan, may kino-communicate. May sinasagot na tanong. Okay? So, isipin mo, sample na lang natin. Imagine mo na nagpapastor ka ng isang church. Tapos, of course, sa paglipas ng panahon, medyo sabihin na nating lumuluma yung building. Ang problem, instead na maayos, na-demolish. parang gano'n ang Israel eh. Lumuluma yung, parang habang tumatagal sila, naluluma yung mga systems nila, nasisira sila. Imbis na ayusin sana ng Panginoon yung bayan nila, na total demolish yung bayan nila, parang ganon. So, for example, ikaw yung pastor doon sa church na ganon, yung mga members ng congregation mo naikalat-kalat sila. Naikalat-kalat sila. So, itong nangyari kasi sa Israel, nadala sila doon sa ibang bansa. Nadala yung iba sa Assyria, nadala yung iba yung Iran ngayon. Nadala rin yung iba yung sa Babylonia, yung tinutukoy natin ngayon na Iraq, so may mga bansang yan. So dinala sila sa mga bansang ito na mga hindi naniniwala sa Diyos. Sumasamba sila sa maraming Diyos-Diyosan. Iba yung wika nila, iba yung kultura nila. So ayan, naihalo sila doon. So parang ang tanong nila, parang yung kung ganun yung nangyari sa kanila, mga around 560 BC ito. So ibig sabihin nitong 560 BC, yung estimation nito is 560 years bago isilang ang Panginoon. Ganun yung pagkwenta natin ng year dito. So 560 years bago isilang ang Panginoon, nasa exile sila. So ang tanong nila, bakit naabandon tayo? Bakit nadala tayo dito sa Babylon? Bakit nadala tayo dito sa Assyria? Bakit pinabayaan na lang ba tayo ng Panginoon? Tinalo ba ng mga Diyos ng Babylonia itong Diyos natin? So parang yun yung mga question nila. Which is honest question siguro nila. Bakit nasaan ang Panginoon? Bakit hinayaan niya tayo maging ganito? Kaya yan yung context kung bakit in-inspire ng Panginoon yung mga writers and compilers of these stories, na-inspire sila para sagutin itong dalawang question na ito. Nasaan ang Diyos? Sa kahirapan na pinagdadaanan natin, inabandon na ba niya tayo? So, mas malakas ba yung mga Diyos ng Babylonia kaysa sa kanya? So, ayan. So itong aklat na ito, First Kings and Second Kings, mga pastoral explanation ito. Paliwanag ito sa mga nagtatanong na mga bayan ng Diyos. So, parang theological sermon ito na naibahagi sa kanila, na sasagot sa mga katanungan nila regarding sa Diyos. Okay? So, sa pamamagitan ng kasaysayan, sinasagot ngayon ng mga nag-compile at nagsulat yung tanong na ito. So, itong dalawang ito. So, kaya ito, habang pinag-aaralan natin itong kasaysayan nito, matututunan natin, makakakuha tayo ng idea kung paano natin i-address yung mga sawi. Yung mga may nasa may pinagdadaanan na mabigat na problema sa buhay or mga madilim na bahagi ng kanilang buhay. So parang makikita natin dito yung approach ng mga nagsulat at nag-compile dito, and pwede tayo makapag-reflect sa pagiging pastor kung paano rin natin i-address sila. Paano natin i-explain yung justice of God? Paano natin i-point yung mga tao towards hope kapag nag-collapse yung mundo nila? Okay? Tingnan natin yung tingnan natin yung nakalimutan kong i-move ito. So, ayan. Yung nabanggit ko kanina. Usad tayo sa mahahati itong kwentong ito. Makikita natin yung big picture dito. Hahatiin natin sa 4 na bahagi yung kwento ng First Kings at Second Kings.
So para maunawaan natin yung mensahe nitong dalawang volume ng aklat na ito, kailangan maunawaan natin yung overview kung anong nangyayari. So around itong First Kings at Second Kings, ang sinasaklaw nitong kasaysayan ay tinatayang mga 400 years. Mga kapakapansin-pansin, di ba? Wilderness na ikot nila, paikot-ikot sila doon sa wilderness ng mga around 40 years. And then kung mapapansin mo yung timeline rin ng parang palaki, ewan ko kung bakit ganito, may 40, 400, gano'n, puro 4, mga ganyan. 4, 7, mga ganyan ang sukat ng panahon ng kwan. So the Lord, siya yung Lord of History talaga. So around 400 years itong kasaysayan ng Israel na sinasaklaw ng dalawang aklat na ito. So isipin na lang natin na may tatlong section itong kwentong ito. So yung unang section, itong Act 1 na sinasabi natin, so parang unang bahagi, yung United Monarchy. Yung lagay natin dito is the glory and fall and the fall of Israel. So itong United Monarchy, sinasaklaw niya kahit yung kwento nila Saul, David at saka si Solomon. Kasi dumating yung punto kasi na nahati yung bansa nila. Pero itong unang bahaging ito, ito yung panahon na iisa pa ang Israel. Buo ang Israel. Okay? Buo ang Israel. Iisa ang hari niya at iisa ang namamahala sa kanila. So, ang capital city nila is Jerusalem at nandun yung kabisera. Yung kabisera at nandun yung throne of the king. So, ang sinasaklaw nito na bahagi sa buong aklat is 1 Kings chapter 1 to chapter 11. So, ang nangyari dito, yung historical context, si King David, na yung puso niya ay talagang naaayon sa Diyos, namatay na siya. Okay? And yung anak niyang si Solomon ang humalili sa kanya sa trono. So ito yung tinatawag nilang golden age ng Israel. Kasi ito yung pinakamagandang bahagi ng kasaysayan ng bansa nila. So napakalakas ng bansa nila at bukod doon napakayaman nila, napakatanyag nila. So maganda yung bansa nila. So may mga key events dito. Naging kapansin-pansin dito yung wisdom ni Solomon. So ito, binigyan siya ng Panginoon ng humingi siya kasi sa Panginoon eh. At sabi ng Panginoon, humingi ka ng kahit anong gusto mo. At ang hiningi niya yung wisdom to lead the people of God. So talaga na please ang Panginoon sa kanya at binigyan siya ng hindi lang wisdom, binigay rin sa kanya yung kayamanan at honor. So we are familiar with that. So yan yung isang key event na nangyari. Nagkaroon sila ng hari na wise, full of wisdom. And then, yung desire ni David nung nabubuhay pa siya na magkaroon sana ng permanenteng bahay ang Diyos. Kasi yung tabernacle na tinatawag natin, tolda yun, temporary. Yun yung bahay ng Diyos nung nasa wilderness pa sila. So, kasi nasa lakbay sila, nasa biyahe sila. So, palipat-lipat sila, kailangan madali lang i-pack up. So, yung tabernacle ay temporary. So, parang si David, naisip niya, bakit ako nasa palasyo ako, tapos ang Diyos ay nasa tent, nasa labas lang. So, desire niyang makabuild ng temple at ito, na-fulfill ito sa panahon ni Solomon. Okay? So, ito yung pinaka-rurok ng Israel worship, yung pagsamba nila sa Panginoon. Ito yung pinaka-peak ng worship level nila. Yung presensya ng Diyos talagang nananahan doon sa temple. Ito yung physical na symbol ng covenant covenant sa pagitan ng Diyos at Israel. Now, pagkatapos parang kay David umangat kay Solomon umangat pero sa kanya rin bumagsak. So, kahit puno ng wisdom si Solomon, may mga pagkakamali, may mga error siyang nagawa na sumira sa bansa nila.
nakipag-asawa siya sa napakaraming prinsesa. Okay, yung strategy kasi niya, for example, ayaw niyang magkaroon siya ng giyera with yung kapitbahay niyang bansa. Ang gagawin niyan diyan, makikipis treaty sa kanila, aasawain niya yung prinsesa nila. So, parang may panata ang bawat kan. So, peace. Yun nga lang, kaya yung mga asawa niyang 700 na asawa, tapos 300 pa na kabit. So, yung 700, around 700 na asawa, mga political connection yun. Parang yun yung kontrata ng politika. So, ayan, galing sa iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang kultura, iba't ibang pananaw, iba't ibang relihiyon. So, dinala niya sa bansa nila, sa Israel. Ayun, iba yung relihiyon ng mga ito. To please them, yung ginawa niya, si Solomon ang gumawa ng templo ng Diyos, pero siya rin ang gumawa ng mga templo ng mga iba't ibang Diyos. So, ang daming templo doon sa Israel. So, gumawa siya ng mga altar kay Astoret, altar kay Molek, altar kay Chemosh. So, ayan, yung iba't ibang Diyos. So, ayan, yung taong gumawa ng bahay ng Diyos, gumawa rin siya ng mga shrine para sa mga demonyo. So, parang gano'n. So, ayan. Ang matututunan natin dito, itong section na ito, itinuturo nito yung na ang spiritual compromise karaniwang nagsisimula sa mga bahagi na tingin natin doon tayo pinakamalakas. So, minsan, yung strength natin, nagiging weakness natin. Sa sobrang talino ni Solomon, strategist siya . Pero yung talino niya, yun rin yung gumawa ng ikakabagsak niya. So, sa pamamagitan ng political wisdom niya, nasira niya yung covenant niya sa Diyos. Okay? So, ayan, ano pa? So si Solomon, matalino nga, pero yung wisdom niya, hindi yun nakaprotect doon sa dahan-dahan na pagkahatak niya sa idolatry. Naging idolatrous si Solomon. So, tinuturo tayo rito na hindi lahat ng nagsisimula ng maayos ay nagtatapos ng maayos. So, yan yung makikita natin kay Solomon. So, ayan, yan yung nangyari doon sa first part ng kwento from 1 Kings chapter 1 to 11. Usad tayo ngayon sa pangalawa, yung divided kingdom. Dahil sa, yung context nito, pagkatapos na mamatay ni Solomon, mga 930 BC. Mga 930 years bago ipanganak ang Panginoong Hesus. So, humalili sa kanya si Rehoboam na anak niya. So, yun yung umupo sa trono. So, ang nangyari, itong si Rehoboam, humihingi yung tao na bawasan yung buwis kasi hirap na hirap sila sa tax. Mabigat yung pabwis nila. Hirap yung mga tao. So, itong si Rehoboam, yung mga advisor niya, mga bata, mga hindi nakikinig sa mga matatanda. So, hindi siya nakikinig hindi niya isinasaalang-alang yung iyak ng mga tao. So, pinahirapan pa niya yung mga tao. So, forced labor, mas naging mahirap. So, yun yung nangyari na nagrebelde ang marami. So, tumiwalag yung 10 tribo sa Israel. So, 12 tribes sila, di ba? 12 tribes. Humiwalay yung 10 tribo. At ang naiwan lang na tribo, doon na nakaanib pa rin, faithful pa rin kay David at saka sa line ni Solomon, yung tribo ng Judah saka Benjamin. Yung pamilyang yun. Yung pamilya tribo ni Benjamin at saka ni Judah. Okay? So, nahati. So, ang kinahinatnan niyan, nahati sa dalawa ang Israel. Meron yung tinatawag nilang Israel at meron yung tinatawag nilang Judah. Yung Israel, binubuo ng 10 tribo at ang kapital nila ay yung Samaria. Okay? So, ayan. Yung isa naman, nanatili yung Judah. Judah ang
pinanatili nilang pangalan ng bansa at ang capital city niya ay yung Jerusalem. Okay, yung Israel, yung sa north, magulo ito. Magulo rin yung leadership nito. Kasi may 9 na different dynasty na nagpalit-palit. So, ayan. And then, karamihan kasi dito, nagpapatayan yung mga hari eh. Papatayin nila yung hari, papalitan nila ng bagong pamilya. So, parang gano'n. 9 na ganyan. So, magulo. Magulo sa north. Yung spiritual na kalagayan ng Israel, yung Northern Kingdom, parang dito sa Book of Kings, parang in-evaluate nila isa-isa yung mga hari. At ang description dito sa 19 na hari, 19 na hari na ang description sa kanila ay masasama sila, evil. So, ayan, actually dito si Jeroboam. Ipat natin yung picture. Ito yung picture ng timeline. So ito yung United Kingdom noong ang naghahari ay si Saul, David at si Solomon. Kaso nasira, nagkaroon ng divided kingdom. Okay? So dalawa na. Dito si Rehoboam ang naghari dito sa taas north. And then si Jeroboam naman sa kabila. So ayan. No. South pala yung Rehoboam hanggang kay Sedekaya. So dito naman, dito sa paghahari ni Jeroboam, gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Gumawa siya ng, parang naulit yung nangyari doon sa Exodus. Gumawa siya ng idol na gintong baka. At yun yung ginawa niyang Diyos. Dineclare niya na ito yung nagligtas sa inyo. Ito yung nagligtas sa inyo mula sa Egypt. So, ayan. So, yung Southern Kingdom, titingnan natin yung Southern Kingdom, yung Judah. So, dalawang tribo sabi ko kanina. Jerusalem yung capital niya. Isang dynasty lang ito, hindi nagpalit-palit. So, yung House of David pa rin, kahit hanggang sa dulo ito, talagang yung promise ng Panginoon na buo yung bloodline ni David hanggang sa lumabas si Jesus Christ. Okay? Yung status naman sa spiritual ng Judah, halo. May mga mabubuting hari, mayroon ding mga masasama. So, ayan. Ang example natin ng masasama dito is si Ahazaya at si Manase. Yung mabubuti naman, si Hezekiah at saka si Josiah. Okay? So, ayan. Ito yung panahon na namayagpag yung ministry ng mga prophet. Kasi sa mga panahong ito, ang trabaho ng mga prophet, ang nangyari sa kanila, parang sila ang naging oposisyon sa mga hari. So, sila yung bumabangga sa mga hari pag mali ang ginagawa nila. So, sila yung nagre-rebuke. So, parang opposition sana kung politika. So, ayan. Dahil sablay itong mga haring naghahari, nag-raise ang Panginoon ng mga propetang tulad nila Elijah, tulad nilang Elisha, para iparating yung salita ng Panginoon. So, ayan. So, parang mga oposisyon mga ito. So, si Elijah is inattack niya direkta si Ahab na nakapangasawa kay Jezebel. Okay, so ayan. Familiar yun na story dito. So yun yung trabaho ng mga prophets during this time. Now, usad tayo dito. So, bakit ganun? Lumaktaw dito Okay. Part 3, the Assyrian exile. Doon tayo sa part 3. So, ito pala yung bakit yung tanong kanina na yung tanong na bakit tayo nandito sa Babylon at saka Assyria? Sinira ba ng Panginoon yung pangako niya? Sinira ba niya yung pangako niya kay David na yung kingdom niya magpakailanman? So, actually, ang kino-communicate nitong kings, yung principle of retribution, sabi nila. Actually, pagpapatupad ito,
Kasi kung babalikan mo doon sa kwento ng ano tawag nito? Kwento ng Deuteronomy, nilatag ng Panginoon doon yung kwan eh. Nilatag ng Panginoon yung mga gawin niyo itong mga to at itong mangyayari sa inyo. Blessing, blessing, blessing. Pag gawin niyo naman itong mga to, mga violation, ito yung mangyayari sa iyo. Masisira kayo, mawawala kayo sa lupa, kukunin kayo ng ibang bansa. So, literal na nangyari sa kanila. So, parang hindi ang Panginoon, hindi niya brinake yung promise niya. Actually, yung promise niya na even the judgment, pag disobey sila, pinatupad niya rito. So, pagpapatupad ng covenant ito, ginawa niya. Kaya sila sinira. So, yung specific na kasalanan na nagawa nila na napakasama is yung idolatry, sin of idolatry. So, hindi na ang Diyos ang sinasamba nila, lalo na yung Northern Kingdom. Okay? So, ayan, balikan natin yun mamaya. Punta muna tayo sa tuloy tayo sa Act number 4. Act number 4. So, balik tayo dito. Pakita lang natin yung okay. Sa Act 4 naman, yung Babylon yan, dun kasi sa Acts, Acts. Itong 18, chapter 18 to 25, dito sa 2 Kings chapter 18 to 25, makikita natin dito na at saka to 2 Kings 17, makikita natin na yung Assyrian exile. Nauna kasi itong Northern Kingdom na sinakop ng ibang bansa. Okay? 'Di ba? Nahati sila sa dalawa. Nahati itong Northern at Southern Kingdom. Kaso mas nauna yung Northern Kingdom na sinakop kasi napakasama nila yung 19 kings nila, masasama lahat. Tapos ginawa pa nung isa, ginawa pa ni Jeroboam the first gumawa siya ng gintong baka na pagsamba nila at dineclare niya na yun yung nagligtas sa kanila sa Egypt. So ayan, so parang tinimbang sila pero punong-puno na. So sila ang nauna, sinakop sila ng Assyria. Okay? So yung Babylon itong Southern Kingdom, itong Judah, napanood niya kung paano sinakop ito. And may warning na sana sa kanila. May warning na sana sa kanila. Kaso ganun rin sila Ginawa pa rin nila yung kasalanan rin ng North na the sin of idolatry. So, ayan, chapter 2, 2 Kings chapter 18 to 25, tinatalakay naman yung kwento ng Babylonian exile. So, mas mahaba yung pagtalakay dyan. Okay, so historical context, napanood ng Judah yung pagbagsak ng North Kingdom. Pero hindi sila natuto Maganda na sanang lesson sa kanila yon. Pero tuloy-tuloy pa rin sila, naging idolater pa rin sila. So si King Manasseh, so siya na yung pinakamasama na na-describe na hari dito. So in Ilocano, insungsung na titiro nga nasyon nga agbasol. Pinuno niya yung Jerusalem ng karakasan. Okay? So, nagkaroon naman ng pansamantalang revival, kung mababasa nyo ito sa Kings 22 to 23, doon sa leadership ni King Josiah. Kasi si King Josiah, nahanap niya yung matagal nang nawawalang Book of the Law. So, nung binasa niya yun, kaya pala nagkakandeleche-leche yung buhay natin kasi hindi natin sinusunod yung covenant natin sa Diyos. So, si Josiah, sinira niya yung mga idol. So, ayan. Inayos niya yung pagsamba nila, inayos niya yung sitwasyon nila. Pero wala, makuan na rin Parang ang nangyari, tapos na yung judgment nila. Ang nangyari lang, ina-postpone na lang. So hinintay na lang ng Panginoon na mamatay si Josiah bago iparating yung judgment. So nangyari yung pananakop ng Jerusalem sa 586 BC. So 586 years bago ang kapanganakan ng Panginoon. So sa pangunguna ni Nebuchadnezzar, sinakop niya ang Jerusalem. Sinunog nila yung templo. Sinira nila yung mga bakod ng lungsod.
And then, dinala nila yung mga tao doon sa Babylonia na exile sila. Okay? Si King Sedekiah, yung hari during that time, ayan, napanood niya kung paano nila patayin yung mga anak niya at tinanggal yung mata niya. Kikita niyo yan sa 2 Kings chapter 25. Okay? So, balik tayo sa timeline. Balik tayo sa timeline kanina. So, ayan, yung United Kingdom nahati. And then dito, naging hari si Jeroboam. Sa taas naman, naging hari si Rehoboam hanggang kay Sedekiah. So, ayan, palit-palit yan. Fall of Israel. So, fall of Israel, sinakop ng Assyria, 722 BC. So, dito, nagwakas na ang Northern Kingdom. Wala na, natira na lang ang Judah. Pero after mga around 100 plus years, or 200 years, mga around ganon, nasakop rin ang Babylon. So, napospon lang yung Judah, pero nasakop rin sila at nasira na yung templo. So, yan yung template natin. Okay? So, ayan. Bakit nasulat ito? Punta na tayo sa rason na yan. Bakit nasulat itong 1 Kings at 2 Kings? Yung purpose and theology nito. So, alam na natin yung kasaysayan. So, tingnan na natin yung ginagawa ng editor, yung nagsulat dito. Bakit na-compile itong aklat na ito sa ganitong paraan? Yung author, actually, bakit para kanino? Sino yung magbabasa ng compilation nito? Ito ay para sa mga nasa Babylon. So, actually hindi ito dyaryo, hindi ito historical book na tinuturo sa sibika at kultura sana. Hindi. He is writing a theological book para sagutin yung sabi nga natin yung question na sinira ba ng Panginoon yung pangako niya? So, and kasi sa pananaw ng mga tao, pakiramdam nila na betray sila. Kasi gumawa ang Panginoon ng unconditional covenant kay David. Sinabi kay David na dun sa 2 Samuel 7:16, sinabi kay David na your house and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall establish forever. Di ba pinangako ng Panginoon na magpakailanman yung throne? Bakit nawala yung bansa nila? Bakit nasira yung kingdom nila? Wala na yung throne. Wala na rin yung temple. So parang patay na yung pangako. So inabandon na ba ng Panginoon yung pangako niya? Yan yung question. Ito yung tinatanong nila. Did God break His promise? So, ayan. Yung author ng Kings, binibuild niya yung kwento para sagutin nito. So, point by point, yung argument na ginagawa niya is para i-correct yung maling pagkaunawa nila. So, parang isa siyang pastor na theologian at ipinapakita niya yung nangyayari, yung kasaysayan para sagutin yung tanong nila. So, point number one, ito, the principle of retribution. Na-advance ko pala yung notes kanina. The principle of retribution. Parang idinimanda sila ng yung covenant. Sa covenant kasi, may kailangan kang tuparin. Pag hindi mo matupad yon, may katapat yon. Okay? So, yung author dito, ina-argue niya na hindi sinira ng Panginoon yung pangako niya. Actually, ang Israel ang sumira sa covenant. Okay? Tandaan natin yun na hindi sinira ng Diyos yung pangako niya, ang Israel ang sumira sa covenant, yung usapan. Okay? So, nagsulat siya mula sa perspective ng Deuteronomy. So, basahin nyo later yung Deuteronomy 28. Kasi doon sa Deuteronomy 28, inilatag ni Moses yung mga terms and conditions of the covenant. Nilatag doon yung blessing for obedience. Pag mag-o-obey sila sa sinasabi ng Panginoon, yung buhay, yung buhay nila, maganda ang buhay nila, yung lupain nila, mapapasakan nila. Yung mga pananim, bless sila, meron silang peace, meron silang victory over their enemy. Pero pag magdi-disobey sila, hindi nila susundin yung kasunduan, the covenant, papasok sa kanila ang mga sakit,
merong tagtuyot, El Nino. Pag may giyera, matatalo sila. At sa dulo, matatanggal sila mula sa lupain. Mawawalan sila ng lupa, mawawalan sila ng bansa. And literal na nangyari. Basahin niyo yung Deuteronomy, particularly Deuteronomy 28. So ito yung author ng Kings, ginamit niya ito, parang report card niya eh. Ipinakita niya kasi, inevaluate niya ang bawat hari. Inevaluate niya ang bawat hari kung based doon sa sinasabi ni Moses sa Deuteronomy chapter 28. At yung pag-evaluate niya sa kanila, so ayan, mapapansin mo yung mga pangalan ng hari. May mga comment yung nagsulat ay yung editor eh, sabi. He did what was right in the eyes of the Lord. Nabanggit itong mga komentong ito kay Hezekiah at kay Josiah. Nung ginawa nila yung tama. So yung editor, sabi niya, he did what was right in the eyes of the Lord. So dalawang hari lang yun. So ayan. Sa kabila naman, for example, si Ahab sa si Manase. Sinabi rin ng author sa kanila, he did evil in the eyes of the Lord. So yung una, si Hezekiah sa Josiah, he did what was right in the eyes of the Lord. Kaya nagkakaroon sila ng blessing, nagkakaroon sila ng reform. Kay Ahab at Manase at saka yung ibang mga hari, he did evil in the eyes of the Lord. Kaya dumarating yung judgment and disaster. So anong conclusion natin dito? Yung exile na nangyari sa kanila, hindi siya random na trahedya. Hindi siya basta nangyari lang. Actually, ganap ito na execution ng mga sumpa na binanggit na doon sa covenant sa Deuteronomy. So, kung pabasahin mo yung I encourage you to read Deuteronomy, itong mga free days ninyo. Mapapansin ninyo doon, very literal yung nangyari dito. Sinabi kasi sa Deuteronomy, umabot pa sa punto na uulamin nila yung anak nila dahil walang pagkain. Naging cannibal sila. So, ayan. Umabot literally doon. Yun yung sabi ng Panginoon. It came to pass dahil sa katigasan ng ulo ng Israel. So, full execution ito ng mga curses na binanggit sa covenant. So, dahil sa patuloy at walang humpay na pagkakasala na ginagawa nila, hindi sila nagre-repent. So, actually, ang nangyayari dito, faithful lang ang Panginoon sa mga sinabi niya. Pati sa mga warnings at sumpa. Okay? So, well, ganun ginawa niya eh. So, I need to follow the terms and conditions of the covenant. Point number two. Malinaw yung author sa pagbanggit kung anong kasalanan ang nagdulot nito, yung pagkasira ng bansa, pagkasakop nila. At ang itinuturo niya is the sin of idolatry. So yung point number 2. So yung buong kwento, from first chapter ng First Kings hanggang sa last chapter ng Second Kings, itong kwentong ito, yung makikita niya yung pagsamba kay Baal, kay Asherah, naka-highlight yan. Yan yung grabing betrayal nila sa Diyos. So spiritual adultery yung nangyari sa bansang Israel. So dalawa yung sumasamba sila sa Diyos, sumasamba rin sila sa Diyos-Diyosan. So kinonfront ito ni Elijah sa Mount Carmel. Very familiar tayo sa kwentong ito. 1 Kings chapter 18. So kasi dito, yung kung mapapansin ninyo, doon sa 1 Kings chapter 18, question ni Elijah ito eh. Hanggang kailan kayong namamangka sa dalawang ilog? O ganun sana yung kwan eh. How long will you waver between two opinions? Sabi. If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him. Ang nangyayari kasi, hindi makapagdesisyon ang tao kung dalawa eh. Sumasamba sila sa Diyos, sumasamba rin sila kay Baal. Kaya ayaw ng Diyos yung tinatawag nating syncretism. Siloso ang Diyos. Yan yung sabi ng salita ng Panginoon. Kung gusto niya, siya. Huwag niyang ihalo sa iba. So, ayan. So, ginagawa kasi ng tao, pinagsasabay nila eh. So, ayan.
So gusto nila yung seguridad na nagmumula kay Yahweh, pero gusto rin nila yung mayabong na ani at karangyaan na pinapangako ng religion ni Baal. So kaya dito sinasabi ng author na hindi ibabahagi ng Diyos yung glory niya sa iba. So yung malalim na concept dito. So yung idolatry, hindi lang siya yung pagbow sa mga estatwa. Ito ay pagtitiwala sa anumang bagay na bukod sa Diyos. So for example, seguridad mo. So mas malaki yung tiwala mo sa trabaho mo kaysa sa provision ng Panginoon. Wherein, in fact, yung trabaho mo galing sa Panginoon. So, yun daluyan lang ng mga pagpapala niya. So, para sa Israel, so, yung mga Diyos-Diyosan sa paligid nila, yun yung kaagaw ng Panginoon sa kanila. Pero sa atin, anong kaagaw natin sa atensyon ng Panginoon? Siguro, pera, reputasyon, political power, or whatever. So, sa kanila noon, yung mga Diyos-Diyosan sa paligid nila. Okay? So, kahit pa ganun lang ba yung kwento? Anong nangyari doon? Nasira yung bansa nila. Mayroon yung glimmer of hope na tinatawag nila dito. Kasi sa dulo ng kwento ng Second Kings, mayroong pahiwatig na hindi pa tapos ang kwento. May susunod na kabanata. Yung pag nanonood tayo, abangan ang susunod na kabanata. So, ayan. Bakit? Kasi meron pang hindi pa namamatay yung linya ni David. Kasi kung pag-aaralan natin, napakahalaga ito na emphasis ng nagsulat ng First and Second Kings. Kasi hindi nag-end yung kwento doon sa Second Kings na tapos na. Hindi. Meron siyang parang a glimmer of grace, sabi nga nila. Kasi sa mga huling bersikulo ng Second Kings, dun sa chapter 25 verse 27 to 30, mababasa natin yung kwento ni King Jehoiakim na isang hari na descendant ni David. So, siya yung susunod na hari pwede pa siya. So mapapansin natin kasi doon na nakakulong siya doon sa Babylon for 37 years. Pero yung hari doon sa Babylon na si Merodach, pinalaya siya. Naging mabait si Merodach sa kanya. Binigyan siya actually, pag kumakain siya, kumakain kasama ng hari. Nasa royal table siya. Meron pa siyang allowance. So maganda yung pagtrato sa kanya. So bakit idinagdag nung nagsulat itong Second Kings 25, 27 to 30? Anong punto ng maliit na detalye na ito? Actually, kung pag-aaralan mo ito sa theological perspective, napakalaking bagay ito. Kasi ang ipinapahiwatig nito, hindi pa tapos yung linya ni David. Hindi pa tapos. Meron pang natitira. So buhay pa yung line ni David. So hindi kung kandila sana hindi pa patay yung ilaw. So ayan, anong application natin dito? So ayan. Mapapansin ninyo, ang Panginoon, yung grace niya, kahit nagja-judge ang Panginoon, hindi niya winawakasan, hindi niya inuubos. Mapapansin niyo yung pattern na yan. Ginudge niya sina Adan at Eva. Pero hindi sila immediately na namatay doon. Nagkaroon sila ng mga descendants. Sinusubukan ng Panginoon na magkaroon ng panibago. Okay, ginudge niya si Cain. Minarkahan niya si Cain. Hindi niya inihilate. Sumama ang tao. Sinira niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero nagtira siya ng isang pamilya, si Noah. So parang ganun lagi yung pattern ng Panginoon. Nagtitira siya ng pagsisimulan muli. So, ayan. So, nag-preserve ang Panginoon ng remnant. So, itong huling verses na ito,
doon sa 2 Kings 25 verse 27 to 30, itong mga huling verses na ito, parang bridge siya. Bridge na nag-uugnay, na nagpapanatili sa kwento na meron pang natitira na susundan pa ng iba. Which is, yun yung connection ng tungkol sa Messiah. Okay? Kasi yung Son of David, the Messiah, yun yung hinihintay nilang who will reign forevermore. So anong ibig sabihin ng 2 Kings 25:27 to 30 para sa mga original na nagbabasa, yung mga nasa Babylonia? Ang ibig sabihin nito, hindi pa tapos yung kwento. May susunod pa na kabanata. So napakahalaga ng bagay na ito. Okay? Anong impact nito sa kwan? Ano kayang impact nito sa mga original readers? Yung mga Israelita na nasa Babylonia. So ito yung makikita natin. So, ayan. Kailangan natin ma-develop yung empathy. So, tingnan natin yung karakter nitong nagsusulat dito, yung writer. Because historical empathy, yung ability na ipadama niya sa audience, yung or damhin niya yung nararamdaman ng audience. Okay? So, yan, nasa Babylon sila, hopeless na sila. Pero, yung pagbibigay niya ng hope sa kanila, maaari ito yung mga reaction nila. Confession and conviction. So, ayan. Marirealize nila na tama, nagkasala tayo. Tama nga naman. Binayolate natin ang bawat batas ng Diyos. Tama nga naman, sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Napunuan talaga ang Diyos. Sa tagal ng panahon, napanood na nga natin ang Israel na nahukob, hindi pa tayo nagsisi. So, yun yung magiging reaction nila. So, nagsisisi sila. And may conviction. So, hindi mo na sisisihin ang Diyos or yung Babylonians. So, ayan, maririnig mo yung kwento ni Manase ba naman na dinala niya yung bansa sa napakatinding pagkakasala. So, hinayaan rin nila. Hindi nila rinibuke yung hari nila. So, kasabwat sila sa nangyari sa bansa nila. So, yan, parang guilty talaga. So, yung original reader na nasa Babylon, talagang mafo-force siya na makikita niya parang itong aklat na ito ay nagiging miro. Talagang susuntukin mo yung dibdib mo pag ma-realize mo ito na tama nga naman. Talagang ang titigas ng ulo natin. Talagang napunuan ang Diyos sa atin. Garapalan tayo. So parang ganun. So it brings confession and conviction sa kanila. So most likely that is the reaction na nangyari sa kanila. Pangalawa, understanding of God's justice. So sa mundo nila noon, yung ancient world, kapag yung isang bansa kinonquer niya yung isang bansa, sinasabi nila na proof iyon na mas malakas yung Diyos nila kaysa sa isa. Pero itong exile na nangyari ito, pinapatunayan ng nagsulat na hindi ganon. Actually, makasalanan kayong Israelita at punong-puno na ang Diyos sa inyo, ang judgment ng Panginoon ay ginamit niya ang Babylonia para dalhin yung judgment niya sa inyo. So, parang gano'n. Nagkaroon sila ng understanding na, hindi, the Lord is judging us. Yung Babylonian Empire, tool ng Panginoon. Kasi mababasa nyo yan, may salitang Panginoon sa Babylonia. Nebuchadnezzar is my servant, sabi niya. Babylon is my servant, sabi ng Panginoon. So ayan, ginamit ng Panginoon, ginamit ni Yahweh yung Babylon bilang kasangkapan niya para iparating yung judgment sa sobrang kasamaan ng Israel. So basically, God is in control sa lahat ng panahon. Hindi siya mas mahina kaysa sa Diyos ng Babylonia kasi na-demonstrate nila Daniel doon sa mismong Babylonia na hindi siya kayang kainin ng mga leon. Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila kayang sunugin ng apoy na 70 beses. 7 beses. So parang ganun. So makikita ninyo na God is superior than their gods. But yeah,
Ginagamit niya ang Babylonia to discipline his children. Okay? So mauunawaan, magkakaroon sila ng understanding sa justice ng Panginoon. So, of course, gracious ang Panginoon. Pero He is righteous. He is just. At kapag anak ka niya, hindi niya i-spare yung rod. So, bibigyan ka niya ng para mahimasmasan ka. Parang ganun ba? Okay? Pangatlo, ano kayang reaction nila? So, yung unang binanggit natin kanina is most likely they will confess and they will have conviction. Pangalawa, maunawaan nila yung justice ng Panginoon. At pangatlo, repentance and hope. Magsisisi sila. So, yung final note dun sa kwento ni Jehoiakim, magbibigay yun ng parang, nasubukan nyo na ba yung uhaw na uhaw? Parang mawawalan ka na ng ulirat sa init at uhaw. Tapos biglang may tubig, sinabuyan ka ng malamig na tubig. Parang ganun yung kiramdam siguro nung kwento ni Jehoiakim na there's still hope, may pag-asa pa. So parang yung 3 verse na yon sa dulo, nagbigay sa kanila ng hope. Ikino-communicate kasi nito na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanila. So inihahanda sila, itong verse na ito, maghahanda sa kanila para abangan yung susunod na kabanata. So, magsisimula sila ulit, aayusin nila yung sarili nila, babalikan nila yung mga detalye ng covenant, and then marirestore sila. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah pa noon. I have a plan for you. Plan to give you hope in a future. And that 3 verse doon, that's the hope. And it gives them a picture of the future. Hindi pa tapos yung kwento. Okay? Sa atin naman, anong matututunan natin dito? Okay? Malapit na tayo matapos. Ano naman kaya matututunan natin dito? Well, hindi tayo nag-aaral lang bilang mga nag-aaral ng random na lesson dito. Nagte-train kayo. This is a training for ministers. So yung 1st and 2nd Kings, napakalaki ang relevance nito sa 21st century church, yung church natin ngayon, sa panahon natin. So ayan, may 4 na lesson na kailangan nating matutunan, ipangaral at isabuhay. Okay? So, ayan, una, the principle of faithful leadership, yung Josiah test na sinasabi nila. Ano ba tong Josiah test? So, ayan, alam natin yung negative na example ni Jeroboam. So, alam niyo si Jeroboam, very practical tong taong ito. Pragmatist siya. So, nag-aalala siya, di ba nahati yung bansa, meron ng Northern Kingdom na Southern Kingdom. Practical thinker siya Nag-aalala siya na kung yung Israel, yung bansa niya sa North, yung binubuo ng 10 tribo, kung pupunta sila sa South, sa Jerusalem para sumamba doon sa templo, baka darating ang panahon na mawala yung loyalty ng tao sa kanya. So, instead na sa kanya siya maging loyal sila kay Rehoboam. Kasi pumupunta sila sa Juda So, ang ginawa niya, gumawa siya ng bagong relihiyon. Gumawa siya ng gintong baka. At inilagay niya doon sa Dan at Bethel. So, ayan, sinabi niya, ito yung mga Diyos ninyo, Israel. Ito yung nagligtas sa inyo mula sa Ehipto. Mababasa niyo yung bahagi ng kwentong yan sa 1 Kings 12 verse 28. So, umimbento siya ng religion para sa kanyang political agenda. Okay? Anong ministerial lesson natin dito? Minsan matitempt tayo na i-compromise yung truth alang-alang sa kapayapaan. Para walang gulo, nasasakripisyo yung truth. So, or yung growth ng church. Pagiging practical, pagiging pragmatist, it works. So, ayan, madalas ito yung kalaban ng pagiging tapat. So, ang trabaho natin bilang mga ministro, hindi yung i-build yung sarili natin kingdom. Ang trabaho natin, i-lead yung mga tao towards sa pagsamba
sa tunay na Diyos. Yung sinasabi ni Jesus Christ is worship in spirit and in truth. So, minsan, masyado tayong strategies sa ating mga ministry. So, ayan. We just need to be faithful and loyal to the Lord. So, ayan, ang maganda rin naman dito na positive example yung kwento ni Josiah. Si Josiah, narinig niya yung word of God kasi nahanap nila yung laws of God. Nahanap nila yung scroll. Narinig niya, ibinasa ka sa kanya. Umiyak siya pinunit niya yung damit niya. Kaya pala tayo nagkakandala leche-leche dito kasi hindi tayo nakakasunod sa Diyos Nag-reform siya. So, marami siguro ang nagalit sa kanya. Pero yun yung tama. Nakita niya yung, kailangan ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Inayos niya, nilinis niya yung temple. Sinira niya yung mga sambahan ng ibang Diyos-Diyosan. So sinira niya yung mga altar ng mga paganong relihiyon. Tinanggal niya yung mga relihiyon ng mga medium saka mga espiritista doon sa bansa nila. So ang matututunan rin natin dito, bilang mga leader, nagsisimula ang tunay na revival doon sa payak na response natin sa salita ng Panginoon. So, alam nyo minsan sa atin, parang useless yun Yung every end ng services natin, may altar call, yan, islain ka dyan, iyak ka ng iyak dyan, tapos hindi ka naman nagre-respond sa salita ng Panginoon, hindi mo naman na-apply sa buhay. Ang tunay na revival, hindi doon sa islaining or ano-anong ginagawa natin. Pentecostal tayo, hindi tayo against doon. Pero ang tunay na revival, umuusbong siya doon sa pag-respond natin sa salita ng Panginoon. Kapag na-express yung response natin sa action, nakikita yung pagbabago. So, ayan. So, kaya hindi sapat yung pag-preach natin against sin. Kailangan nating actively natanggalin yung mga nagko-cause ng sin sa buhay natin. So, ayan. Tuturo natin yan. Gawin natin yan sa congregation. Pangalawa, so, ayan, pangalawa, ano itong pangakuan natin? Example of Josiah, dito na tayo sa pangalawa. The danger of syncretism. Kasi pinaghahalo natin ang nangyari sa kanila, pinaghahalo nila yung dalawang relihiyon nila, yung pagsamba nila kay Yahweh at pagsamba nila sa ibang Diyos-Diyosan. Ito yung pinakakasalanan ng Israel. Actually, ang kasalanan nila, hindi yung atheism. Ang atheism hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa Diyos. Ang nangyari lang, dalawang Diyos ang sinasamba nila. Sa salita natin sa Tagalog, namamangka sa dalawang ilog. So, ayan. So, yun yung binanggit ko kanina na inattack ni Elijah. How long will you waver between two opinions? Kaya sinabi niya, mamili kayo. Kung Diyos si Yahweh, then Diyos si Yahweh. Kung si Baal, si Baal. So, huwag niyong paghaluin. So, ayan. So, sa ating panahon ngayon, yung kultura natin, of course, hindi si Baal ang sinasamba. Pero maraming sinasamba ang kultura natin ngayon. Yung comfort, entertainment, sexual freedom, financial security, yung mga ina-attack sa church. So, ayan, parang idinadagdag lang natin tong si Jesus sa mga to So, maraming Kristiyano ang tinanggap si Jesus pero hindi naman tinanggal yung mga ayaw ni Jesus sa kanilang buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, teach them to obey everything I have commanded you. So, ayan, malaki yung emphasis ni Jesus Christ doon. So, gawin nating sentro ng buhay natin si Jesus. So, ayan. Kaya, i-emphasize natin ito sa mga congregation natin. Pangatlo, matapos na. Pangatlo, yung seriousness of sin and the patience of God. So, anong matututunan natin ito? So, pag yung ginawa natin, pinag-aralan natin yung 400 years na kwento ng mga hari. Makikita mo yung pattern ng kasalanan So, kita mo, yung pattern nito. Magkakasala sila, may darating na propeta, i-rebuke sila, wawarningan sila, and then magsisisi sila. And then magkakasala ulit sila. And then meron na namang darating na propeta na iwawarning at i-rebuke sila. Hindi pa rin sila magre-respond.
So, ayan, darating na yung judgment. Yun yung pattern. So, maging maingat tayo doon. So, pinadala ng Panginoon si Elijah, si Elisha, si Isaiah, si Jeremiah. Napaka-patient ng Diyos. Hindi siya naghuhukom agad. Pag naghukom ang Panginoon, ibig sabihin, puno na ang salop. So, ayan. So, application nito. Ganito sana yung pag i-explain natin ito sa mga taong nag-i-struggle sa paulit-ulit na kasalanan. Of course, kagaya ng Panginoon, we must be patient. Patient ang Diyos Pasensyoso siya. So, but we must be also be truthful. So, makikita natin yung kwento ng mga hari dito na hindi sila nagsisisi Hindi nila tinatalikuran yung kasalanan Kaya ang nangyayari, humantong sila sa spiritual death. Nasisira sila. So, kung pastor ka, ay huwag nating i-ignore yon. So, we warn them of consequences. Pangapat, centrality of the word. Centrality of the word. The story ni Josiah, napakagandang paalaala ito. Ano mangyayari. So, nung nahanap na, wag nating i-neglect yung salita ng Panginoon. Taon ang dumaan na nawala yung words of God, yung law of the Lord, hindi na ipangaral sa templo. So, ayan, nagsasamba sila, pero mali yung pagsamba nila. Nagagawa nila ng, parang bumalik sila sa time ng judges na kung anong tingin nilang tama, yun yung ginagawa nila. Yung tingin nila, hindi yung sinasabi ng Panginoon na tama. Kaya nahahaluan nila ng idolatry. Kasi wala yung word of God. Pero, nung nahanap yung word of God, binasa, nag-respond sila din, nagkaroon ng revival. So, application sa mga atin, ngayon dito. Yung authority natin, hindi nanggagaling sa ating karisma. Yung galing nating magturo, yung galing mong mag-preach, hindi nanggagaling doon. Nanggagaling sa Word of God. Kaya yung isang subject na tinuturo natin sa hermeneutics, hanapin natin yung punto ng salita ng Panginoon. Kasi nandun yung power ng salita ng Panginoon. Ang power hindi sa pagsigaw mo. Ang power is that delivering the right Word of God, yung exact Word of God. Okay? So, ang trabaho natin, ibalik natin yung Word of God sa buhay ng mga tao. Okay? We conclude. Conclusion na tayo. As we ito habang sa paghahanda natin ng mga ituturo natin, i-preach natin, Bible study natin, paggagamitin mo ito First and Second Kings. So dapat maunawaan mo yung talagang direction, yung punto nito. So yung kingdom ni David, nasira yan dahil sa kasalanan ng bawat sumunod sa kanya. Kahit si David, nagkasala rin. Nag-commit siya ng adultery, si Solomon, idolatry, si Hezekiah, pinagmayabang yung kayamanan niya. Si Josiah, ayan, dumidiskarte ng sarili niya. Namatay siya sa giyera. So, itong mga aklat na ito, magbibigay ito sa atin ng kung pag-aaralan mo yung trajectory nun, bakit puro sablay kahit yung mga anak ni David? Parang sumasama sila Sumasama sila. May habang umuusad, lumalayo sila sa masama na si David, pero parang lumalayo pa sila kay David. Kaya pag binabasa mo ito, parang magkakaroon ka ng desire na kailan magkakaroon ng matino. Gaya ng bansa natin ngayon. Ewan ko, mga politiko natin. Magkakaroon ka ng cry out na kailan kami magkakaroon ng matinong leader? Matinong mga politiko. So parang ganun rin yung cry mo pag mababasa mo ito So, yung trajectory niyan, actually ibibigay niya yung desire sa iyo na you look forward. Meron yung Messiah. May parating may parating. At yun yung sinasagot ng New Testament kasi dumating na si Jesus na Son of David. He never sinned.
He is far, sabi nga ni Jesus mismo. Darating ang panahon na i-accuse kayo ng Queen of Sheba because someone wiser than Solomon is here. So, ayan, he is greater even than Solomon. So, ayan, he is the true temple. Hindi nila masisira. So, he is the place where God and humanity meets. Yung kwan. So, he is even better than prophets like Moses. So, he is a priest like Melchizedek. Yung mga nasa kanya yung perfection eh. So, kaya mag-e-end pa rin kay Jesus itong kwento ng First and Second Kings. Okay? Kaya pag magtuturo kayo ng First and Second Kings, wag lang puro moral lesson. Ano yung puro moral lesson? Huwag kang kagaya ni Josiah, huwag kang kagaya ni Ahab. Parang yung sarili natin ang nagiging kwan natin dyan. Preach natin yung buong punto ng Diyos. Preach natin ang judgment niya, ng honest. Preach natin yung mga inaasahan ng Diyos. So, turuan natin ang mga tao na lumayo sa kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. And always point to the gospel. So, ayan. Turo natin yung anak ni David na dumating, si Jesus Christ, yung Savior. Kaya minsan, dito sa bansa natin, tinitingnan ko itong mga politiko natin, parang nagiging hopeless ka sa kanila. Kaya ang prayer ko, bumalik ka na, Lord. Ikaw ang maghari sa mundo namin. So, ayan. But anyway, so, ayan. Yan yung lesson na kino-communicate ng ating aral ngayong gabi. May mga guide questions pa dito pero basahin nyo na lang sa notes. So, yan yung pinaka-purpose ng First and Second Kings na overview natin ito. So, hindi lang siya boring na kwento. Ngayong alam nyo na yan, basahin ninyo ulit, hindi na siya boring. Dahil alam mo na yung pinupunto. Hindi siya fragmented na kwento na pinagdumtong-dumtong. May punto yan, may punto. We just need to see the big picture. Okay? So, for now, that's First and Second Kings. May the overview help you in understanding the full picture of the Word of God. Okay? So, we will end here. Purihin ng Panginoon. Thank you for your time. Medyo nag-extend ako. But I hope you get the point of these two books. So, next meeting, we will study about also the First and Second Chronicles. Hindi ba naulit itong pastor? Bakit parang pareho lang tong dalawang to? Iba rin yung punto ng First and Second Chronicles. At pag-aaralan rin natin yun yung iba. So hindi siya nauulit lang, may punto rin yun. Hindi yan rin yung random na collection ng kwento. Okay? So sige. We will close in prayer. Lord, we thank you sa natutunan namin ngayong gabi. You are loving God. You are gracious. But Lord, you are just. Hindi ka basta-basta naghuhukom, Lord. Hinihintay mo, Lord, na magsisi kami. Pero may hangganan rin ang lahat, Lord. And we've seen it here, Lord, na may hangganan ang lahat. And you judge Israel. You judge Judah. But we thank you, Lord, that hindi mo i-highlight yung mga bayan mo, Lord, mga sumasamba sa'yo. Kundi nagbibigay ka ng glimmer of hope, may new beginnings. You give second chances to us. Maraming salamat, Lord, for your grace and mercy. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Ikaw ang magtago ng mga lesson na ito sa aming puso at may apply namin sa aming buhay. Bless mo rin ang pamamahinga namin ngayong gabi. Ikaw mag-restore ng aming kalakasan. Itong mga classmate namin na manonood sa recorded version, ikaw rin ang gumabay sa kanila at mag-bless sa kanila. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Good night. Kung may question kayo, i-message nyo lang sa chat group natin. Okay? So, God bless.